And welcome back po sa ating channel. Dito na naman welcome back po sa ating channel. Nandito na naman tayo sa Harbor Square Krispy Kreme para mag-review ng ating accessories. So yung last na punta po kasi natin dito, ano pa yan, all stock pa yung CBR natin. So ngayon, syempre, ang dami na nating nabago sa kanya, ang dami nang nangyari. Pakita natin sa inyo yung mga accessories na kinabit natin sa kanya, pati yung presyo sa natin nabili para kung kayo interested din kayo or naka CB or CBR 650R kayo, please pwede nyo ring magamit as reference tong video na to, pati yung mga pinagkakabit natin sa kanya. Okay, wait lang, ang dungis. Ito na po ang ating CBR 650R as of today. Yan siya. Ganda talaga ng pagka-red niya eh, no? Nakatuwa talaga yung bike na to eh, no? Kasi kahit sang angulo mo siya tignan, parang ang pogi-pogi niya, ganun. Kaya pag dinadrive mo, feel mo, pogi mo na rin eh. Lalo na yung likod. Yan, diba? And so unang-una sa harap, meron tayong smoke windshield. So to galing to sa Thailand, in-order natin siya via Shopee. Ang maganda sa kanya, smoke siya, pati medyo mas mataas than stock. Ang presyo niya nasa 1,783. So nasa 1.8k na rin. So yan, CBR 650R Thailand, naka laser print yan. Maganda kasi ang taas niya, diba? Pogi. Next naman, dahil nasa harap na rin tayo, itong mirror block offs, G-Bike Racing Thailand din. So same shop to. So galing din Thailand tong mga mirror block offs na to. Tayo bilang isang mahilig sa bar end, napaka-importante nito kasi ito yung pinapantakip natin sa stock side mirror. Pogi rin. Tapos next naman, dito pa rin sa harap, meron tayong downforce winglet. Yan. So kabilaan, yan yung winglet. Ito siya sa harap. So parang mala Ducati Panigale na. Pero ito carbonan lang yan. Kasi wala eh, naghanap ako sa Shopee ng ibang style nito. Pati actually ito lang talaga yung nakita kong ganitong winglet na hindi siya yung dinidikit tulad ng usual. Talagang nakascrew siya dito. Pinalitan talaga natin tong part na to. Yan o. Ang presyo po pala netong mirror block offs ay 913. Yan, isang pares na yan. Then ang presyo naman po netong downforce winglet natin ay nasa 1.9k. Next naman po ay ito yung kapansin-pansin na push lock. So push lock lang siya. Medyo alam ko nasa 300 lang to isang set na eh. Kasama na yung ganito. Pero mumurahing version talaga siya ng quad lock. Kasi ang problema ko sa quad lock, sobrang mahal niya na parang nakakatakot iwan sa parking yung motor. Kasi pag may allen lang yung gustong kumuha, easy allen range lang yan. Tanggal na eh. So bye-bye 3,000, 4,000, ganyan yung presyuhan ng quad lock, diba? Ito good naman siya. So nagwo-work like quad lock pa rin naman. Yan, diba? So matibay, na-try ko na siya sa long ride. Wala namang issue talaga. So pwede alternative sa quad lock. And then eto siya sa pinaka-essential upgrade, yung screen protector. Makikita nyo merong lining dyan para iwas gasgas sa panel natin. And then itong fisheye mirror para makikita natin kapag nagre-record pa rin tayo. So itong screen protector pala nasa ano yan, 350 pesos lang. Yan na, so may ganyan ka na. Sobrang dali niyang ikabit, sobrang sukat na sukat siya. And then ito, fisheye, alam ko nasa parang 100 lang to, less than 100 pa nga. And syempre, ang favorite natin, bar and side mirror na MVR1. Baliktad pa yung pagkakalagay ko, ito yung sulat. MVR1 side mirror. So ang view niya ganyan. Yan, 'di ba? Ito kasi naka wide lens siya, so talagang kahit maliit, pag tinignan mo mula dito sa POV ng rider, talagang malawak pa rin yung kita. 'Di ba? So hanggang dulo, hanggang Jollibee drive-thru kitang-kita. Dito sa kanan, kitang-kita ko hanggang dun sa angulo ng e-bike.
Ang presyo ng MBR one side mirror natin ay 679 pesos. In terms of pagiging legal, actually nag-search din ako kung bawal ba talaga yung bar, and ang nakita ko lang talaga basta may side mirror ka left and right, okay naman eh. In terms of size, hindi ko rin makita or mabasa saan specifically sinasabi yung 4-finger rule, pero yun ata yung common na ginagamit nilang reference para masabi kung okay ba talaga yung side mirror. Pero so far ito, hindi siya sitahin, and in terms of safety, okay na okay din siya kasi wide view nga siya. So next naman is itong carbon sticker sa gas cap. Ang presyo niya 208 pesos. Tapos nasa tangke na rin naman tayo. Nandito na yung grippy tank grips. Ito set na natin to nabili, left, right, pati yung center. Ang presyo niyan, isang set na left, right, center is 1363, so 1.3k. Feel ko para sa akin enough na to. Comparable na siya sa mga branded na ano ba yung ibang sikat na brands sa tank grips. Ito yung itsura niya. So maganda rin yung fitting niya. Next, ito yung bagong kabit na GB Racing engine cover. Ito yung nasa left side, ito naman yung nasa right side. Yan, ito 1, 2, tapos yung 3 yung nasa kabila. Ang purpose nito syempre kasi kita nyo naman yung engine ng CBR. Yan, mula dito mas makikita nyo, 'di ba? Nakalawit sila eh. Yan, so kung gumilid man yung motor mo, isa sa tutukod yung mga nakausling engine na yan. Eh napakamamahal na itong mga cover na yan. So hindi naman siguro lugi na maglagay na tayo ng ganitong cover, di ba? Atong GB Racing engine cover, actually itong GB Racing engine cover na to, ano lang siya, replica. Kasi nasa 1.8k lang siya. Ang alam kong price ng GB Racing engine cover nasa parang 12k ata. Mahal talaga yung original. Ang purpose naman kasi natin kaya hindi na tayo kumuha ng original kasi baka mamaya pag bumili tayong original sa sobrang mahal niya, yun pa yung protektahan natin. Syempre yung quality pa rin ng original ibang iba, di ba? Pero para sa akin enough na to. So nasa-serve naman niya yung purpose niya. Sa murang halaga, okay na rin yan. So GB Racing engine cover replica, nasa 1.8k. Next is ito. Kita ba? Yan. Meron tayong radiator guard, radiator cover. Syempre importante yan. Actually yan yung isa sa mga una kong nilagay sa motor natin for only 872 pesos. Yan, radiator guard. And then nandito na lang rin tayo. Ito, front fender extender, front fender extension. Kasi ito nyo naman yung stock fender, ito lang. So yung mga putik, bato, lalo na kapag basa yung daan, talagang dadalhin ng gulong abot dito sa mga sa fork, abot dito sa front na tank natin. Kasi sobrang iksi niya eh. So ito, pampa-extend para at least hanggang dito may harang na, diba? 603 pesos. And then sa kabila, meron tayong side stand enlarger. Kung sakali mang magpark kayo sa mabato, mabuhangin, or basa, maputik na lupa, mas pinalapad niya kasi area natutukod sa lupa eh. So medyo hindi siya sobrang lulubog, diba? 464 pesos. Next naman, itong maliit na to, kita ba? Bull shift. Yan. So ito kasi parang gear shifter support. Ang purpose na itong bull shift, gear shift support, para ma-assist yung shifter natin, para mas maging stable siya, mas magiging accurate yung shifting natin, di ba? Ang presyo niya nasa 2.5k. Ayun, next. So ito naman yung foot peg riser. Yan. So ito sa kabila. Yan, itong silver na to, andito, ito, yan. Dito yan nakakabit. So medyo mas mababa yung tapakan. Itong extender, talagang pinapaangat niya yung foot peg para mas aggressive yung riding position natin. Ito kasi kay CBR, yung stock na foot peg position niya medyo mababa eh. Para sa sports bike, hindi siya super okay kasi yung position mo medyo sub-sub, tapos yung paa mo pang naked yung position, di ba? So parang hindi pantay. Para mas ma-complete yung pagiging sporty feels niya. Foot peg riser nasa 2.1k. So same shop na pinagbilan natin itong windshield and mirror block offs. From Thailand din yan. Kaya parang di ka mag-aalinlangan sa quality eh, no? Thailand ba naman eh. Next naman, kung meron tayong pampataas ng foot peg, meron din tayong pampababa ng passenger foot peg. Si OBR natin yung umaangkas, talagang sumasakit daw tuhod niya.
So ang sagot natin doon, babaan yung passenger foot peg. So may extender din na nabibili. Yan. So itong itim extender, 2.1K. Yan, isang pares na yan. Next naman, actually itong tail tidy. Ito stock tail fender yan. Pero dati naka tail tidy na tayo. Kaso binalik natin dito sa stock kasi sobrang talisik talaga kapag naka tail tidy. As in, kahit may onting basa lang sa sahig, mas madaanan mo, abot batok talaga yung putik. Promise. Kasi kita nyo naman ang haba ng body ni CBR hanggang dito lang. Yan. Diba? So, yung gulong na naka-expose halos kalahati. Imagine lahat ng galing dyan tatalsik sa batok mo. Lalo na kapag kasama natin si OBR, talagang sinasalo niya yung putik. Kaya yun, binalik natin yung stock fender. So far, okay naman eh. Yung stock fender. So medyo manipis, hindi siya OA sa laki. Kahit mula sa likod, diba? Manipis lang siya. Kaya goods na rin tong stock fender. Pero yung tail tidy na binili natin, nasa around ano din yun? Nasa around 1.5K. So syempre, last but not the least, unang-unang naging upgrade natin dito sa motor natin, Orion Shorty Exhaust Cat Delete. So cat delete meaning inalis natin yung catalytic. So itong stock exhaust nya binabayan, pinutol yung bread box, binutol yung catalytic, tapos dinuktungan na ni Orion ng ng mid pipe or link pipe, ano ba tawag dyan, basta elbow, dinuktungan na nila ng elbow hanggang palabas dito sa canister natin. So yung elbow na kinabit ni Orion dito 61mm. Yan, so medyo mas mataba than usual. Tapos yung canister natin 61mm yung inlet, 61mm din yung outlet. Kaya kapag tumunog yung CBR natin, medyo mas buo. Hindi ko sure, pero para sa akin mas buo eh, kasi mas malaki yung tubo, tapos mas maiksi yung exhaust. So try natin buksan. Yan siya. Parang mas may dagong-dong siya dahil sa 61mm eh. Pero hindi ko sure in terms of performance, meron bang ups and downs. Pero sa akin, ang habol ko lang naman tunog, and nabigay nito ni Orion. Ara exhaust yung hinahanap kong tunog sa motor. So ito, Orion Cat Delete Shorty Exhaust 61mm, nasa 11K. Yung mga upgrades natin, hindi sila yung super kamamahal, super branded, pero masasabi kong okay sila. So pasok sila sa kumbaga standards ko as an owner. And then ano pala, last, overall ceramic coating by Drobskis. Kaya napakakinang niya, di ba? Ceramic coating by Drobskis, nasa around 4,500. Ayun, so ito po ang final look. Final look na ba? Hindi ko sure, di natin alam. Pero so far, ito po ang final form ng ating CBR 650R. So, pasok natin ang montage.